Starring Entertainment. First time na to for Viva Max. Ako po, may mga director na po ako nakatrabaho na first time nila sa Viva Max. And hindi naman po siya like parang mahirap. Siguro para sa kanila mahirap kasi ako, sasabi nga ni Direk na kami yung naka-virgin sa kanya. So, ayun, sobrang nakakatuwa lang kasi, ayun nga, kami yung mga napili niya para sa pelikula and I hope na nagawa namin yung best namin para umulit siya. And I'm sure uulit siya. Alright, nice. Joanne. Yung First time mo mamit si director. Yes po, first time. Opo, first time ko po siya mamit. Ayun, so mabait po niya kasi sasabihin pa niya na okay ka ba sa ganito, okay ka ba sa ganyan, kasi ayaw ko na ma-pressure ka, ganyan. Sabi ko, okay lang po, game po ako sa lahat. Ayun, okay naman po sa makatrabaho. Parang siya yung nag-a-adjust sa amin kung talaga kaya. Ganyan. Sorry, Mon. Can you elaborate? Nag-game ka sa lahat? Oo po. Joanna. Nag-game po ako sa lahat. So you're willing to go all out? Yes po, kasi galing naman din po kasi ako sa Playboy Philippines, kaya sanay na po. Thank you. Sige, Mon, sorry. Sa akin po kay Direk Lacambini, sobrang nakakatawa ako kasi nakafocus siya po doon sa acting namin tatlo kung paano niya po wala po siyang pake sa ng camera, basta po ang gusto niya yung sa mismong acting po namin tatlo. Sa angulo ng camera. Opo, kumbaga yung acting niya po talaga, yung acting po talaga namin yung tinitignan niya. So, ayun po, para mapaganda rin po yung talabas na. Thanks, Jean. Good. Salamat. Thank you very much. That was Ms. Lea Salterio of PhilStar, People's Journal, and ABS-CBN Entertainment. For our next question, we have Bernard Santos of My Movie World. Hello, good afternoon. My first question is for Micaela and Mon. Since kayo dalawa parang madami na kayo nagawang mga Viva Max movies and series before. So at this stage of your career, ano na yung mga bagay na natutunan nyo na na-apply nyo dito sa pelikulang Red Flag? Okay. Ako po, sobrang dami ko natutunan sa mga past directors, lalo na nung sa last film ko, which is yung Bed Spacer with Direk Carlo. Sobrang natuwa ako kasi iba yung technique nila, iba-iba yung mga techniques ng mga director. And yung mga pinaka natutunan ko is yung subtext. So, kung ano yung sasabihin mo, yung nasa utak mo iba. So, parang yung sasabihin mo maikli lang, pero yung nasa utak mo malalim. So, mas doon kumukuha ng hugot sa mata, kung paano ka tumingin, kahit sobrang ikli lang ng linya mo. Ayun. Sa akin po, natutunan ko kasi nung una, parang pag uma-acting po, parang acting talaga, kumbaga, natutunan ko po dito na sinasamahan ko ngayon ng puso. Kasi di ba, sabi nila, the way na mag-acting ka, dapat samahan mo ng nasa puso mo para maipakita mo talaga kung ano yung dapat mong gawin. For my second question is for Joanna. So since you mentioned na yung background mo is like doing model, right? Yes. Okay. Ano naman yung mga bagay na na-apply mo doing sa modeling na dala mo dito sa paggawa ng movie? Sa pag-modeling ko lang po yung mga yung nga po sa Playboy Philippines, sa mga car show, ayun po. Parang yung pag-model ko naman kasi sobrang layo po dito sa Viva Max kasi almost ma-acting ka, all out, yung ganon. So, yun lang po. Thank you. Thank you, Jay. Thank you. That was Bernard Santos of My Movie World. Up next, we have Ambed Nabos of Marites University. Hello. Ano
paano mo pinotektahan yung mga eksena mo doon sa mga intimate scenes? Considering na katulad ni yung isang leading lady natin dito, parang first time yung ginawa na sabi nga niya hindi pa siya naka-experience makipag-kissing or what? Sa akin po kasi, pag ganito po sa mga bedsin, tinatanong ko po muna yung magiging partner ko kung hanggang saan po yung limitations nila. So, tinanong kita. Hindi mo ba sa tinanong? Ay, hindi ba? Hindi, yun po, yan, yung sa limitations ko. Parang kung alam mo po kung paano yung gagawin na mukhang totoo kahit hindi mo po ginagawa. Talaga, totally. Yan po. Reaction girls. Tinanong nga ba kayo? Well, ako nagsasabi ako agad. Inuunahan ko na bago pa mag-ano. Kasi may mga, ayun na, siguro, eto, parang siguro nakalimutan niya, may instances na ganun. So, ako, inuuna ko na, sinasabi ko na agad. Sasabihin ko sa director, sa prod mismo, sa co-actor ko kung ano yung restrictions ko para, tatanungin ko rin kasi sila kung ano yung restrictions nila. Respect sa isa't isa rin. Ganun. What about you, Joanna? Natanong ka ba, and how was your experience na sabi mo first time mong magkaroon ng kissing scene sa nakukunan ng camera? So, magkabang-kaba po akong time na yun kasi sinabi ko din kay Direk na, Direk, first time ko humali. Kaya ko naman sa lahat, pero yung halik po kasi first time ko talaga. Pero na-experience mo na sa private? Sa private? Oo, yung nagkaroon ka na ng experience sa pakikipaghalikan bago mo ginawa dito sa movie. Yung mga boyfriend ko po, siyempre. Okay, oo. Pero yun nga po, yung halik po sa actor na ganito is first time ko talaga. Pero ginalingan ko naman, no? Oo, at paano how was it experience? At paano mo nasabing ginalingan mo? Hindi ko po ma-express. Hindi ko po ma-express. Basta po ginalingan ko yung kissing scene ko na. Okay. Oo, sino ba, yung nakahalikan na gusto kong tanongin ngayon, paano ba? Magaling ba? Mamalik si Joanna? Okay naman po. Okay naman. Aware ka na first time yung gagawin yun on screen? O hindi ko po alam kasi wala rin naman po siyang Hindi ko po alam. Sinabi ko lang kay Direk. Ang tinanong... Sige, Mon. Ang tinanong ko lang kung hanggang saan na yung limitations eh. Hindi mo ko tinanong. Sinungaling ka. Ilang take yun, yung kissing na yun, Joanna? 4? Yes, of course. 1, 2, 3, 4. Paano mo pinaghandaan? Paano mo pinaghandaan? Kasi yung iba sasabihin nila, nagtututbrush na, nag-mouthwash pa. Ay, nagtanong ko sa, uy, mag-toothbrush ka. Kasi kung magkakasala natin kumain, no? Sabi ko, mag-toothbrush ka. Ay, mag-toothbrush din ako. Yun na. Ay, lasa na mag-toothpaste. Okay. Thank you, yun lang po. Thank you. Thank you very much.